Okay, magandang umaga po sa lahat. Ang bilis po ng araw, no? November, December na next week. Gusto ko pong bigyan kayo ngayon sa umagang ito ng something po na pag pinaniwalaan po natin ng Biblia, ay makita nyo po talaga yung kabutihan at pagpapala ng Diyos. At doon po natutupad yung sinabi ni Apostle Paul na, and be renewed in the spirit of your mind. Yung pagbabago po talaga ay nasa espiritu ng ating pag-iisip ang sabi niya. What we need po sa panahon na ito, kamukha po ng aking sinasabi sa Facebook, yun pong kapayapaan at kasaganaan ng mundo ay magaganap kung ang tao, especially ang mga Kristiyano po, makikita po talaga yung unique na kasulatan po at revelation ng Diyos kay Apostol Pablo. Dahil kung ang nakafocus po sa isang mananampalataya ay yung ministry po ng 12 apostles, talaga namang ang hinihintay mo dyan ay kapahamakan, digmaan, patayan yan. Pero pag nakita mo yung writings ni Pablo po, makita nyo po, nakafocus siya sa heavenly, nakafocus po sa spiritual things. Therefore, ang mananampalataya po, kung mafocus ang mind mo sa much greater things ng heavenly, kamukha ng pinag-uusapan namin ni Pastor Boyet, yung buhay mo sa lupa, maintindihan mo yan, na ang buhay sa lupa po, walang perfect. When it comes po sa physical things, walang perfection. Tandaan natin yan. Ang perfection po, nandun sa ultimate, nandun sa heavenly at spiritual. Kaya pag naintindihan yan, anong epekto sa tao? Matututo kang mabuhay ng may contentment. Di ba si Paul, sabi niya, I was instructed both to be full and to be hungry, but to be contented in all times, ang sabi niya. Matututo kang ang bigyan mong value ay hindi yung bagay ng lupa, kundi yung heavenly things. Common sense naman yun eh. Ang dami kong nakitang taong talagang nag-uumapaw ang kayamanan, dumating ang panahon, nagkasakit, dumating ang time na wala na yung ang matatanda nawawala na dito, yung kanyang itinay yung negosyo, makita mo unti-unting nawawala kasi napabayaan na ng mga anak. It's vain po na i-focus lahat sa physical things ng buhay. Now, that's why, ang maging goal po natin mga friends, nandito na po sa Bible yung susi para mabuhay tayo na mapayapa at masagana even in this earthly life. Kung maunawaan po ng mga Kristiyano yung writings ni Paul. The problem po, ang source ng gulo talaga ay sa paniniwala. Bakit may digmaan sa Middle East? Dahil yung mga Muslim. Ano bang nasa isip ng Muslim? Ang nasa isip po ng Muslim, pag pumatay ka na infidels, doon ka maliligtas. At sa lalaki, may reward pa sang 7 virgins. Kaya pag pumatay po sila, talagang grabe yan. War freak. O ang Israel ngayon, bakit ganon? Kasi ang thinking nila, sila yung magro-rule sa buong mundo. Just like ni Hitler. Yan po yung ideological thinking po ng mga Zionists. Ang US, bakit ganyan ang thinking nila although sinasabing Christian nation? Kasi isip nila, dadating Armageddon. Pakinggan nyo si Putin, ang isip din niya, Armageddon din. ang isip po ng mga leader, digmaan. To dominate the whole world. Sad to say po, hindi nila naintindihan po yung sinulat ni Pablo that deals with heavenly and spiritual things. That's why, ang paniwala po ng maraming Kristiyano, generally, ganun po yung flow ng thinking. Lahat ay hindi pa nangyayari at hinihintay pa rin. Kamukha po, I would like to talk about po this day yung resurrection. Ano ba yung pagkabuhay na mag-uli sa Bible? Ikaw ba'y naghihintay pa ng resurrection? Ang iyong pag-asa ba ay resurrection? Okay. Kung atin pong pag-aaralan, marami po yung ngayon, ang hinihintay pa rin yung resurrection ng mga nakalibing. Sabi nila, naghihintay sila ng final judgment do sa Great White Throne kung saan lahat na nakalibing ay mabubuhay para hatulan. Yun po ay binasa po yung aklat ng Revelation. But the problem po,
hindi naunawa kung para kanino ang Book of Revelation at para saan yon. Kaya karamihan po, yun ang thinking. At ang problema, hindi naman talaga pinag-aralan po yung scriptures. Yun po ay binasa lang doon sa sulat po ng komentaryo ni Scofield. Sino pong familiar dito sa Scofield Bible? Ang pinapaniwalaan po ng majority ng mga sinasabing Kristiyano patungkol po sa future na pagganap ng lahat ng kasulatan, ay yun po isinulat po ni Scofield. Nagaling naman po yung kay John Darby, naganap po, yan po yung na-develop noong 1800. Ngayon, karamihan sa naniniwala, hindi naman kinalkal yan. Alam po nyo, nowadays, kung naghahanap ka ng katotohanan, ang bilis lang kasi, pag pindot mo ng Google, kahit anong topic lalabas at may reference po ng mga dokumento. Kaya ngayon po, ang katotohanan po, hayagan na yan. Sa mga naghahanap ng totoo, nandyan na po yung source ng lahat ng nais mo makita na sinusuportahan po yung nakasulat sa Biblia. Yan po yung maganda dyan. Kaya ngayon, basahin po natin 2 Timothy chapter 1 verse 9. Mapansin niyo po ang sabi doon, who hath saved us? Pansin niyo po, past tense na yun. Ang kaligtasan po, hindi hinahanap pa, hindi paparating pa lang, kundi ang tao pong nanampalataya, ang sabi ni Pablo ay ligtas na. Kaya nga po past tense. Tama? Pag future, dapat taglay, who will save us? Pero hindi Ang sabi, who hath saved us? Tama ba yung ating analysis? And called us with an holy calling. Tinawag ba kayo ng Diyos? Narinig nyo na ba yung pagtawag ng Diyos? Anong narinig nyo? Kasi marami nagsasabi, ako'y tinawag ng Diyos. Nung year ganito, nakausap ko ang Diyos. Tinawag ako ng Panginoon. Tanungin nyo, anong narinig mo? Pag sinasabing tinawag ng Diyos, dapat meron kang narinig upang sabing ikaw ay kinausap at ikaw ay nakasumpong ng kaligtasan. Alam po nyo, ang dapat marinig ng tinawag ng Diyos, ito po, ang sabi po dito sa Bible ni Apostle Pablo, 2 Thessalonians 2:13. Sabi niya, but we are bound to give thanks always to God for you. Sabi ni Pablo, kami ay nananatili nagpapasalamat sa Diyos para sa inyo. Bakit? Beloved of God, because God hath from the beginning of what? From the beginning, chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Ang sabi po ni Pablo, kayo ay mula sa panimula pa lamang ay pinili na ng Diyos. Ang pinapakita po dito yung foreknowledge of God. Anong foreknowledge? Sa Diyos po, wala kang itatago. Nakita niya na lahat. Yun po yung foreknowledge. Kaya nga, before knowledge. At alam ng Diyos kung sino yung mananampalataya at sino yung hindi mananampalataya. Okay, sabi niya, through sanctification. Pag sinabing sanctification po, hinihiwalay. Sineseparate ng Diyos yung mga taong mananampalataya. Of the Spirit and belief of the truth. Yung manner po ng sanctification, yun din pong ibig sabihin ng holiness. Ang holiness po, ang ibig sabihin ng holiness, hindi naman yung mahabang damit, mahabang buhok, yung kilos. Hindi po yun. Ang ibig po sabihin ng holiness is sanctification. Separating you from the rest of the people because of the capital S, because of the Holy Spirit. At kasabay po yung belief of the truth. Dinidescribe po ng Bible yung mga mananampalataya. Hindi yan come and go. Hindi yan parang sumabay sa agos, lumabas, pumasok. Hindi. Ang mananampalataya po ay merong specific work of God sa iyo. That is individual po. Individual po tayong kinakausap ng Diyos. Through the truth, yung katotohanan na narito. Next verse po, tinan nyo. Whereunto He called you. By what? By our gospel. Kung sino man na nagsasabi ngayon na tinawag sa ng Diyos,
ang tinig ng Diyos, ang boses ng Diyos, yun pong gospel. Yung mga nagsasabing nakausap nila ang Diyos pero hindi naintindihan ng gospel, sino nakausap mo? Samantalang sinabi ni Pablo, ang pagtawag ng Diyos ngayon ay sa pamagitan ng gospel of Christ. Yung ginawa ni Kristo doon sa Kalbaryo ng krus. To the obtaining of the what? The glory of our Lord Jesus Christ. Lahat po ng mananampalataya, natamo po yung glory ng ating Panginoon Jesucristo. Alright? Now, balik po natin. 2 Timothy 1:9. Alam niyo po, napansin ko sa maraming churches, ang daming tao, full of entertainment, masaya, magaling ang mga preachers, pero yung mga tao sa loob, wala pong naunawaan at natanggap sa salita ng Diyos. Why? Kasi pressure po ang mga religion ngayon magparami ng member, mag-build ng magagandang building at umipon ng maraming pera. Kaya marami ayaw ng teaching, ayaw ng doctrine. Bakit? Kasi po, pag tinuloy-tuloy mo yung study, unti-unti nawawala yung appetite mo sa earthly things. Mapofocus yung mind mo sa heavenly things. Alright? Sabi ng verse, who hath saved us and called us with what? That's the holy calling, the gospel of Christ. Kaya, not according to our works, hindi po sa ating gawa, kundi sa gawa ng Diyos. But, look at this, according to His own purpose and grace. Kaya merong mga taong naligtas, may mga taong tinawag ang Diyos dahil sa kanyang purpose at grace nino ng Diyos. Bakit ka naligtas? Bakit ka tinawag ng Diyos? Dahil merong purpose ang Diyos, nagagampanan mo. Correct? Maganda ba yon? Yes. Maganda pong maintindihan yon. Kaya ang sabi, which was given us in Christ Jesus kailan? Before the world began. Yun pong ating sinatampalatayanan. Napakaganda po kasi, the more po na inaaral mo ang Bible at nakita po yung special line ng revelation ng Diyos kay Pablo, dinadala ng Diyos yung attention mo, hindi na sa bagay sa lupa, kundi na sa bagay ng kalangitan. And yung mind nyo po is going beyond time. Hindi na po yung physical things ang binibigyan ng pansin, kundi yung eternal things na. Yung mga bagay na walang hanggan. Doon dinadirect po ng mga turo ni Pablo, yung kaisipan po ng isang mananampalataya. Maganda ba yon? Yes. Meron pong isang illustration na kinokopya ko lang. Sabi niya, ano ang kaibahan ng manok at ng agila? Yung manok, buong araw, kahig ng kahig, sa nakatingin, sa lupa. Di ba? Tuka. Isang araw, tuka. Yung agila, saan ang agila? Nasa ng agila? Nasa taas. Lumilipad. Ano nakikita niya? Lupa lang ba? No. Malawak yung nakikita niya. Tama? Ano mas maganda? Yung manok o yung agila? Agila. Anong dapat isip meron tayo? Isip manok o isip agila? Isip agila. Ganon din po yan. Ma-apply nyo po yan sa business. Ma-apply nyo rin po yan sa mga estudyante, sa mga empleyado. You know. Aim high. Nag-aaral ka na rin lang, pabutihin mo na. Di ba? Isagad mo na yung kaya mong gawin sa pag-aaral mo to gain yung ganong kataas na kung ano man yan para maabot mo, di ba? Yun po yung isip agila. Ganon din po ito. Naniwala ka na rin lang sa Diyos, isagad mo na. Gawin mo ng karir. Not supposed to be, pag sinabing ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay nasa katotohanan. Hindi mo naman aaminin na ikaw ay nasa mali. Di ba? Ang gusto mo, ikaw yung nasa totoo. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay nasa totoo,
alam mo kung ano yung totoo. Tama ba? Pero pag hindi mo alam, teka muna. Dapat pag sinabi mong totoo, meron kang batayan, ba't sinasabi mo ikaw yung totoo, siya yung mali? Bakit? Anong batayan mo? Ito. Dapat po ang bawat isang nasa totoo, bihasa sa kanyang katibayan kung ano ang pinangahawakan niya, kung ano ang totoo. Ikarir po niya yung pag-aral ng Biblia. Yung iba, magaling na abogado, magaling na doktor, magaling na businessman, magaling na engineer. Pagdating sa salita ng Diyos, narinig ko si Delima sa interview. Alam natin si Delima, di ba, nakulong for almost 7 years. Ang sabi niya, ang blessing ko nung ako'y nakakulong, natuto ko magbasa ng Biblia. Imagine, ang tatalinong mga tao, ang mga abogado po, pag nagbasa ng libro, naku po, patong-patong yan, gano'ng karaming librong nakapatong-patong na binabasa. Ang nakaligtaan, basahin yung aklat ng mga aklat, yung Bible. Yun po yung eternal. Tingnan nyo, si Delima, na-realize niya, yung Bible pala ang pinakamahalagang aklat na basahin. Sinabi mo na sa interview na panood ko sa YouTube. Ganon din si Ninoy Aquino. Remember Ninoy Aquino? Di ba, ang buhay ni Ninoy talagang grabe yan. Pero nung nakulong, nung paglabas niya, ano yung testimony niya sa 700 Club? Yung Panginoon. Di ba? Wag na natin hintayin yung ganon. Wag na natin hintayin yung makulong ka, tsaka pala magbibisa ng Biblia. Pwede ka naman magbasa ngayon. At the same time, lumalago ka sa physical at spiritual, balance yung laman ng isip mo. Maganda ba yon? Yes. Now, balikan natin, 2 Timothy 1:10. Ang sabi ng 2 Timothy 1:9 kanina, we were given po yung special privilege of salvation because ang Diyos may purpose sa buhay natin. Kaya ang question is this, habang nabubuhay ka sa mundo, ano yung purpose ng buhay mo? Kumain, matulog, tapos bukas mamatay. Ang babaw nun. Dapat meron kang higher purpose sa buhay. Bakit ka nabubuhay? To be what? To be a testimony ng Diyos kahit saan ka mapunta. To be a testimony of God. Nyari, biglang nagkaroon opportunity, may nagtanong tungkol sa Diyos. Sinong sasagot? Yung iglesia? Yung Romano Katoliko, yung Mormons, yung Jehovah's Witnesses, yung Islam ang sasagot, nandun ka. Anong gagawin mo? Tatahimik ka, samantalang sila yung sumasagot na nasa mali? You should stand up and witness kung ano yung truth na nakita mo. Tama ba? Sa mga kasama sa trabaho, kahit sa ampung lugar, hindi mo alam, may mga tao dyan na may mga katanungan. O kahit anong religion siya. Pero deep inside, may mga tao dyan na maraming tanong. Ikaw, kung nakita mong mga katuroan na ito, di ba napakagandang ikwento man lang sa tao. And before you know it, yung mag-spark na interest sa tao na yan na lalong lumalim sa pagkakilala po sa ating Panginoon. Dahil nandun ka at you speak up na walang takot at hindi ka nahiya. Diba? Those things po ay nagaganap yan from day to day. Kaya, seryosohin po natin yung ating nakitang katotohanan. Ang sabi po ng 2 Timothy 1:10, but is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who hath abolished what? Abolished death, and it brought life and immortality to light through the what? Now, i-analyze nyo po. Yung immortality, yun po yung eternal life. Kailan dumating? Kailan dumating ang immortality, yung life? Kailan? By the appearing of who? The Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, before the manifestation po ng Kristo, walang immortality. Walang eternal life. Papayag ba tayo doon? According to what we have read. Tama ba yung nabasa natin?
Kasi ang sabi diyan, ang pagdating ng Kristo, doon pa lang niya tinapos yung kamatayan. At dinala niya yung buhay at immortality sa pamamagitan ng the gospel. Ano pong implication? Ito yan. Kaya po marami tayong paniniwala, hindi natin alam, yung pinapaniwalaan natin wala sa Bible. Example, yung pagdating po ng Panginoon Jesucristo, ito lang po yung time na nagkaroon ng immortality. Pag sinabi immortality, ano ibig sabihin? Walang kamatayan, hindi namamatay. Alright? Ito rin yung tinatawag na eternal life. Tama ba? Sino nagdala? Si Kristo. 1 Timothy chapter 6, verse 15 and 16. Which in his times he shall shew who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Sino yan? The Lord Jesus Christ, di ba? 16. Who only? Pag sinabing only, meron pa bang iba? Siya lang. Siya lang ang meron. Who only hath immortality. Sino lang ang merong immortality? The Lord Jesus Christ. Alright? Another verse po, John chapter 1, verse 4. 1:1 po, the Word, the Lord Jesus Christ, in Him was what? Life. And the life was the light of men. Nasaan daw yung buhay? Nandun kay Kristo, pagdating ng Kristo. Right? Then doon sa verse 12 po tayo sa 12. But as many as receive Him, sining receive the Lord Jesus Christ. To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. All right, next verse. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Now, yung passage po nito, it talks about spiritual birth. Matatouch po natin mamaya yan. So, what I'm trying to drive at po is this. Kailan ba pumasok po yung death? Tingnan po Romans 5:12. Wherefore, as by one man, sinning one man, sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon how many? Kasama tayo? Yes, bakit? For that all have sinned. Totoo ba yan? Yes. Ngayon. So, ang death po dumating dito sa time ni Adam. Question, anong death ang tinutukoy dyan? Spiritual or physical? Ang traditional teaching po, sasabihin sa'yo, physical. Sabi nila, ang physical death, dumating lang daw po sa time ni Adam. Wrong. Dahil even before Adam, meron na pong element ng death. Hindi ba? Anong una na-create? Mga puno o tao? Puno. Paano bang nagpa-propagate ang mga puno? Mamamatay muna. Yung buto, malalaglag. Ano mangyayari sa buto? Mamamatay at saka magkakaroon ng another plant. Meron na bang element ng death? Yes. Yung creation ng Diyos, ang Diyos nag-create ba ng lion? Meron na bang lion before Adam? Yes. Sa classification ng hayop, di ba merong carnivores, omnivores, at saka herbivores. Ang lion classified as what? Carnivores. Tama? Kaya makita niyo yung ngipin nila, incisors, mga parang blade, matalim, di ba? Tingnan yung creation ng Diyos. Every creation of God, makita niyo po yung wisdom of God doon. Ibang itsura ng mga, ito po yung mga predators. Paano mabubuhay yung lion, anong kakainin niya? Talbos ng kamote? hindi niya design yun. Yung kambing pwede. Pero yung lion, hindi.
Anong kakainin niya? Hayop din. Anong gagawin niya? Papatayin niya. Design ba ng Diyos yun? Yes. Pag pinag-aralan niyo po yung ecosystem, the balance, yung cycle ng life, hindi pwedeng walang predators kasi sobra yung dami ng pagkain ng daga, yung ahas. That's the balance po ng system. Yung pong kinreate ng Diyos na creation at that time, nandun na po yung yung element ng death, ng violence nandun na. Don't tell me. Kung kinreate ang lion dito, yung bang lion dito hindi kumakain ng karne? Hindi yun ang kanyang nature, kaya nga yung itsura niya ganun eh. Ang nangyayari sa maling paniniwala, pagdating ka daw kay Adam, doon lang kumakain ng karne. O di naniniwala ka na sa evolution ngayon. Ibig mo sabihin, yung ngipin niya nagbago? Mali pong analogy yon. So yung Bible po, very clear. Sa creation po, ang lahat ng physical creation ay subject saan? Death, corruption. Ang lahat ng pinapanganak po sa laman, binibilangan ng taon. Kasi tumatanda, nabubulok at mamamatay. Tama? So therefore, ang sinasabi kanina, wherefore, as by one man sin entered into the world, death by sin, yun pong sinasabing death doon, hindi physical death. Ang tinutukoy na death doon ay spiritual death. Ang tinutukoy dito ay spiritual death. Bakit natin nasabi? Tingnan niyo po sabi ni Pablo sa Romans 7:9. For I was alive without the law once. Nung wala yung law, buhay siya? Buhay. But, when the commandment came, pansinin yung sin revived. Bakit revived? Kasi nandoon yung sin. And I died. Anong klaseng death yan? Buhay siyang nagsasalita. Nung sinabi ni Pablo yan, nabuhay pa siya no almost mga 6 years yata or 5 years. Pero sabi niya, I died, sabi niya. Tama? So, hindi physical death yan. It talks of a spiritual death. I'll give you one example po, yung mga ginagamit na terminology sa Bible ko po. Kasi ito po ay mga Jewish terms na pag binasa natin ng Bible, ilalagay natin ang isip natin sa mindset nung original reader nung first century. Example po, di ba may sinabi yung Panginoon na, let the blind leaders lead into the ditch. Di ba? Sabi niya, Matthew 15 po, tinan nyo. 14. Ito po yung mga taong tinuturoan ng Panginoon sa Kristo, pero ayaw makinig, mas pinili yung mga Jewish leaders. Kaya sabi niya, hayaan nyo sila. Let them be alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Dalawang application. Meron bang physically blind na tao? Meron. Pero ito, hindi physically blind ang pinag-uusapan dito. The spiritually blind people. Tama? So, application dalawa yan. Babasahin mo lang yung context. So, merong physical blind, merong spiritual blind. Kaya pagka meron po kayong inaanibang relihiyon o ng grupo, palaging nagtatanong do sa leader. Huwag kayong matakot. Yung mga leader na nagagalit pag tinatanong, blind yun. Kasi hindi alam ang sagot. Tanungin nyo, ikaw pastor, pag namatay ka, saan ka pupunta? Pag sumagot, pag gumanyan na yan, ay iwanan nyo na. Kasi hindi sa sigurado. Bulag siya. Sa kanya dadalin. Din doon din. Sabihin niya sa'yo, ang kaligtasan nawawala pag nagkasala. Well, pag nagsisi ka, ligtas ka na naman. Pag na-born again ka at nagkasala ka, hindi ka na naman born again. Ma-unborn ka na naman. Pag nagsisi ka, born again ka na naman. Ano yun? At pag hindi ka nagsisi, sabi niya, pastor, natutulog, biglang namatay, hindi nakapagsisi. Alam mo sagot ng pastor, sa impyerno yun.
Aba, pambira, pag ganun po, sinusundan ninyo, iwanan nyo. Kasi magsasama-sama kayo doon. Sabi ng Panginoon yun, ha? Ano pa sabi ng Panginoon Jesucristo? Di ba may sinabi siyang ano? Let the dead bury their dead. Luke 9:60. Paki-flash. Yan. Jesus said unto him, let the dead bury their dead. Ano ibig sabihin dyan? Physically dead person pa pinag-uusapan dyan? Paano ililibing ng patay yung patay din? It makes no sense, di ba? Ang tinutukoy dyan, hayaan mong ilibing ng mga taong patay sa espiritu yung mga patay nilang nasa physical na namatay. Pero parehong patay. Physically dead person at spiritually dead person. Nakuha po? Pag kinuha po yung salitang dead, i-qualify dapat anong klaseng death yun. Kaya nga si Adam po, hindi ba sabi ng Diyos dito, kailan mamamatay si Adam, ang sabi ng Panginoon? Genesis chapter 2, tinan niyo po, verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the what? In the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Kinain ba ni Adam? Yes. Namatay ba siya on that day? Kung physical death? Hindi. Nabuhay siya hanggang 800 years plus. So, ang tinutukoy po na death dyan, hindi physical. Spiritually dead person. Kamukha ano sinabi ni Paul kanina, pansinin niyo po yung knowledge of good and evil. Ano ba yung knowledge of good and evil? Sino magsasabi sa iyo ng mabuti at masama? Yung law. Yung law. Tama? Sino magko-qualify ano yung bawal at hindi bawal? Yung law. Correct? So, the moment na tinanggap ni Adam, naunawaan niya yung law, kamukha ng sinabi ni Pablo kanina, while the law, sabi niya, wala, I'm alive. But when the commandment came, sin, ano yung sin? Revived, and I died. Bakit na-revive yung sin? Marami kasi, ang alam lang na sin, yung verb. In fact, pag binasa mo yung Romans chapter 3 hanggang 9, one time lang pinag-usapan yung verb na sin. Minsan lang. Lahat ng banggit ay singular referring to noun. Ano yung noun? Name of person, place, thing. Kasi yung sin, anong sabi ng Bible? Romans 7:17 at saka 18. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Yung kasalanang singular na naninirahan saan? In me. Ano yung in me? Sa 18. Next verse. You know. For I know that in me, open close parenthesis, that is in my what? Flesh. Meron ba kayo niyan? O lahat tayo meron? Lahat. Kailan tayo nagkaroon niyan? Psalms 51:5. Tinan nyo. Alam pa nyo, pag naunawa nyo ito, maliliwanagan ka talaga ang kaligtasan by grace alone. Ano sabi diyan? Behold, I was shapen in iniquity, and in sin, singular, did my mother conceive me. Mula pa nang binubuo ka sa tiyan, nandoon na, kasi yun yung flesh, yung laman, yung katawang lupa natin, yung physical body natin. Doon naninirahan yung alin, yung sin. Bakit sinabi ni Pablo, na-revive lang yon nung nalaman niya kautusan? Balikan nyo, Romans 7:9. For I was alive without the law once. But when the commandment came, look at this, sin revived and I died. Anong relasyon ng law dun sa sin? Bakit na-revive siya? Ito po, tinan nyo. 1 Corinthians 15:56. Ang maraming church po ngayon, hindi naniniwala sa Biblia. Mas naniniwala sa preacher. Saan ko kayo dadalhin? Abay, kung gusto kong gumaya kay Manalo,
gusto kong maging politiko, lalapit ang mga politician sa akin, bakit sikat ako? Kayo naman, sige naman sa suporta sa akin, dahil nauuto ko kayo, pinapatawa ko kayo, binobulachi ko kayo, pero wala kayong natututunan dito. Ano nangyayari sa inyo? Ubos yung laman ng pitaka nyo, ubos yung laman ng bulsa ninyo, kasi inuuto ko kayo. Maganda ba yun? Kung normal na isip, ayaw mo. Pero kung nandun ka sa crowd na yon, magagalit ka sa sinasabi ko. Kasi brainwash yon. Pero sa tao pong itinuro yung aklat, basahin mo ito, aralin mo ito, pag-aralan mo yan, sinong nalulugod? Yung Diyos sa'yo. Yung Diyos ang kausap mo dito sa aklat. Yun po yung ating layunin at purpose, ang bawat mananampalataya maging seryoso. Maging totoo sa pinapaniwalaan. Alright? Ano sabi doon? The sting of death is what? Sin. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Next phrase. And the strength of sin is the what? The law. Kaya sinabi niya, when the commandment came, sin revived, and I died. Bakit? Kasi, yung sin po na ito, walang buhay yan. Patay yan. Pero nang dumating yung law, ay nagkaroon ng buhay yan. Nabuhay siya. Kasi merong nagbigay ng buhay, yung law. Ang resulta, ayun, sins, na nagdulot ng death. Tignan niyo Romans 6:23. For the wages of sin is what? Death. But, yung but po nito positive, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pansinin nyo, ang problema po ng tao, kamukha sa panahon ni Adan, naipasa po sa tao yung yung knowledge of good and evil. Anong tawag doon? Ang tawag po doon ay conscience. Romans chapter 2 verse 14. Tingnan po maigi. For when the Gentiles which have not the law, ano yung which have not the law na pinag-uusapan? Ito po yung law na binigay sa Old Covenant kay Moses way back Exodus 19. Yan po yung uri ng law na isinulat sa written laws sa sinabing stone. Yung isinulat sa bato. Alright? Pero bago dumating ito, merong law. The law of knowledge of good and evil. Ayun po, sabi niya. For when the Gentiles which have not the law, anong tinutukoy? The law of Moses, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Pero hindi po written yun. Saan nakasulat yung law na yan? Sa 15. Yan. Which you, the work of the law written in their hearts, the inner being, their what? Conscience. Ang definition po ng conscience is the knowledge of good and evil. Yun po yung conscience. Nagkaroon ng conscience ng tao because of Adam. Right? Bearing witness and their thoughts, isip po yan, the meanwhile accusing or else excusing one another. It's all in the conscience po, nandito sa mind. Kaya nga, knowledge of good and evil. Built-in po sa tao yan, yung law. Bawal pumatay. Ito po yung basic law ng the laws that provide po yung life, liberty, property. Yung life, huwag kang papatayin. Naku po, pag pinatay ka. Di ba?
Liberty, bawal kang kidnapin. Hindi pwede yun, illegal detention. Property, bawal kang nakawan. Yan po ay universal basic law sa buong mundo. Accepted po yan sa lahat. Kaya yun po yung nakatanim sa tao. Right? Now, ang sabi ni Pablo, nung wala yung law, balikan natin Romans 7:9. For I was alive without the law once. But when the commandment came, sin revived, and I died. Ang mukha ginagawa ko example yung mga bata. Yung mga anak natin, may time yan, tatakbo yan, hubot-hubad. Walang alam. Pero may panahon, ayaw niya nang gawin. Nahiya na siyang tumakbong hubot-hubad. Why? Alam niya, pumasok na yung something there na parang hindi na tama. That's the time I can say, that the time na namatay po spiritual yun. Just like Paul was saying. Kasi pumasok na yung bawal. Tama? Not nature po yun na tao. Now, when you talk about, pag sinabing death spiritually, paano natin maunawa? Tingnan niyo po, Ephesians 4:18. Sino ba yung mga taong patay sa espiritu? Having the understanding darkened. Walang unawa. Why? Being alienated from the life of God. Kasi, hindi nakakaunawa kasi siya ay walang koneksyon doon sa buhay ng Diyos. Ano ba yung life of God? Hindi ba yun ang spiritual life? Hindi ba yun ang eternal life? Tama? Kung ikaw ay merong eternal life, merong ka spiritual life, wala ka doon sa understanding darkened. Ang unawa mo, maliwanag. Bakit? Sabi niya, through the ignorance that is in them. Ignorante sila sa mga bagay ng Diyos. Why? Dahil bulag ang kanilang mga puso. Literal ba yung puso bulag? Again, it's a metaphor po yun. The blindness of their heart. Lahat po na yan, connected po yan sa understanding, dun sa unawa, ignorance. Lahat po yan nakakonekta saan? Sa ating isip. Tama? Sa isip lahat yan nakakonekta. Dahil, ang nagkaroon ng damage, ang namatay, ay yung ating spirit. Yung spirit po ng tao nando sa ating mind. Yung mind po ang representation ng spirit natin. Unang Korinto 2:11. Sabi diyan, for what man knoweth the things of a man. Ito pinag-usapan. Ano daw yung mga bagay na maunawaan ng tao? Save, sabi niya, kung hindi, yung alin? The spirit of man which is in him. Nakita niyo po yung kanilang correlation ng knowing at saka ng spirit. Yung pong knowing, yung pakaunawa, makaintindi, nasa isip. Ang sabi niya, yung espiritu, nasa kanya. So yung espiritu, nasa pag-iisip. Even so, the things of God knoweth no one but the Spirit of God. So therefore, balik tayo dito. So dito po, ang pinag-uusapan po dito ay spiritual death. Alright? Now, mula kay Adan, meron bang taong nagtaglay ng eternal life? Di ba binigyan ng chance si Adan na kumain ng tree of life? Tingnan niyo sabi ng Diyos, Genesis 3, verse 22. And the Lord God said, behold, the man is become one of us to know good and evil. And now, lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat, and what? Live forever. Natanggap ba ni Adan yan? Hindi. That's why, namayani yung kamatayan dito. Dito ang namayani, right? Hanggang dito ay yung death. Kaya ito'y sinasabi ni Jesus Christ, 2 Timothy 1:10, tinan nyo. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished what? Abolished death. What kind of death? Physical? Hindi Spiritual ang pinag-usapan. And hath brought what? Life
and immortality to light through the what? The gospel. Anong gospel? This is the gospel. The death, burial, resurrection of the Lord Jesus Christ. Therefore, meron bang nabubuhay dito after they died before Christ? Wala. Anong turo ng tradisyon? Yung mga namatay dito, sabi nila, yung mga namatay, ililibing yung katawan sa libingan, yung espiritu babalik sa Diyos, pero may kaluluwang buhay. Diba yung tradisyon? Sabi nila, eto, libingan, yung tao namatay, inilibing yung katawan, yung espiritu balik sa Diyos, pero yung kaluluwa, yung soul, namamatay ba yung soul? Sabi nila, hindi. Teka muna. So, meron pala siyang immortality. Meron pala siyang eternal life. Alin ang totoo. Sabi ng Biblia, ang immortality, ang eternal life, sino nagdala? Ni Kristo. Bago si Kristo, walang immortality. Wala sa Bible to. Tingnan mo sabi ng Bible, Ezekiel 18:4. Ayun o. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Ang Bible maliwanag. Yung kaluluwa namamatay. Saan nakuha yung turo na yung kaluluwa hindi namamatay, pupunta sa impyerno na susunod magpawala hanggan? Wala sa Bible yon. Alam niyo kung kanino galing yon? Ay, balikan niyo po yung philosophy ni Plato. This is 300 BC. Si Plato po ang nagpauso ng immortality of the soul. Sabi niya, yung kaluluwa daw ng tao, pre-existing yan. Lumilipat lang niya sa katawan bilang parusa. Yun po yung reincarnation. Dahil hindi namamatay yung kaluluwa, depende kung anong uri buhay meron ka dito. Pag sa lahula ka, pag namatay ka, yung kaluluwa pupunta sa ipis. Kasi sa lahula ka eh. O di nabuhay ka doon. Pag medyo naging maayos ang buhay, mamatay ka, pwedeng lumipat siya sa kambing. O di kambing ka na naman. Pag medyo naging maayos ang pagiging kambing mo, pwede ka lumipat sa baka. O di baka ka na naman. Pag naging maayos ang buhay mo, natapos yung cycle ng reincarnation, babalik ka na dun sa eternal, ideal form. Napanood niyo ba yung Ant-Man? Sino nakapanood ng Ant-Man? Hindi niyo alam? Yung Ant-Man, di ba, yung naging langgam siya, lumiliit. Pero sabi nung nagsabi na scientist, mag-ingat ka, pag sumobrang liit ka, babalik ka na sa quantum reality, hindi ka na makakabalik. Yun po ay sangkap ng turo ng philosophy ni Plato. Wala po sa Biblia yon. Yun po ay philosophy. May warning po si Pablo sa philosophy eh. Colossians chapter 2, 8. Tingnan niyo po. Beware, lest any man is spoil you through what? Philosophy and vain deceit after the what? Tradition of men, hindi after the word of God. And the rudiments, ano yun? The element, the principle of the world, and not after Christ. Ang problema po, kaya ako po'y masigasig magturo kahit saan. Kasi ang isipan po ng maraming Kristiyano nakapailalang sa philosophy, hindi sa Bible. Mantakin mong sinabi ng Biblia, ang immortality, si Kristo nagdala. Bakit sasabihin mong ditong ang tao, pag namatay, may kaluluwang pupunta sa impyerno, okay, sa paraiso? Contradiction yan. Ibig sabihin pala, meron siyang immortality kahit walang Kristo. Sabi ng Bible lang, may immortality lang si Kristo. Mamimili ka ngayon. Kaya mahalagang basahin ng Biblia. Kasi masarap pakinggan yan,
Kung wala kang alam sa Biblia, amen ka ng amen. Pero pag nababasa mo ang Biblia, teka muna, hindi pareho Hindi pareho. I-trace mo ngayon, saan mo makikita yan? Yung philosophy, pumasok sa Christianity. Bakit? Sa panahon po ni Pablo, yun ang mga katuligsan niya, in Acts 17. Eto, sa verse 18. Ayan po. Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics. Yung Epicureans, Stoics po, parehong galing yan dito sa Plato's concept ng philosophy. Kung may mga student dito, meron kayong subject ng philosophy, history and philosophy. From 700 BC, yung Ionian, Italian philosopher, mula doon sa mga kila Thales, Heraclitus, tapos dumating kila Pythagoras, kay Sino, hanggang kay Aristotle, kay philosophy. Hanggang kay Pino po, nakasabay ni Jesus Christ at ng mga apostles at ni Apostol Pablo, sila yon. Pareho ba sila ng pinapaniwalaan? Hindi. Medyo may hawig, pero hindi pareho. Kasi ang Stoics po, naniniwala sila sa immortality of the soul. Kaya, sa paniwala na yan, pwedeng maging Diyos ang tao. Kasi hindi siya namamatay Pakinggan niyo yung turo ng Mormons. Ikaw, pwede kang maging Diyos sa ibang mga planeta, kamukha ni Adam, sabi nila. Diyan po galing yung thinking ng Hindu, ng Buddhism, ng purgatory. Dito kay Plato. Ano yung purgatory? Eventually, maliligtas yan pag nakalabas sa purgatorio. Ganon din reincarnation. Hindi po ganon ang turo ng Biblia. Kaya, from there, ini-entertain mo na yung pag may nakaburol, pag may lumipad na paru-paro, ay, huwag mong gagalawin yan, si Lola yan. Di ba? Pag may kumalampag sa likod, ayan, ikatlong araw, malakas magmulto yan. Biro mo yung nabubuhay ka sa ganung klase ng pag-iisip. Nandun yung superstitious belief. Saan galing yun? Galing po yun sa philosophy na umiral even sa time po ng ating Panginoon Jesucristo at ng mga apostol. Kung tanggap ka lang ng tanggap na mga yan, isa ka rin sa hinila ng mga bulag na dadaling ka rin sa pagiging bulag, di ba? So, this is it po, tinan nyo. Lahat po ng namatay dito, ang hinihintay po nila ay yung resurrection. Kamukha po ni Job. Job chapter 14. But man dieth and wasteth away, yea, man giveth up the ghost, and where is he? Sabi niya. Yung namatay na tao, ang tanong niya, nasa saan siya? Anong sagot? Sa impyerno? Sa paraiso? Saan? Anong sagot ni Job? Sa 12. Yan. So man lieth down and riseth not. Namatay na Hindi siya babangon, sabi niya. Till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep. Hinahalin tulad po kasi yung patay sa tulog. Kaya pag tulog ka, para ka rin patay. Di ba? Alam mo ba yung nangyayari pag tulog ka? Hindi. Humihilik ka pa nga Next verse, 13. Oh, that thou wouldest hide me in the what? Nasaan siya? Nasa grave. Ibig sabihin po, yung mga taong namatay dito, nasaan? Nasa libingan, wala yon. Hindi totoo yun. Yun siya. Ano sabi pa? That thou wouldest keep me secret. Until thy wrath be past. That thou wouldest appoint me a set time and remember me. Anong hinihintay ni Job? Maalala sa ng Diyos sa panahon na matapos yung galit ng Diyos. 14. Yon. If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my what? My change come. Ano yung change? Till my change come. Ano yung change? Resurrection po yun. Tignan niyo, ito po yung language ng Bible, yung sinabing change. Ang ibig sabihin, resurrection, hindi ako magsabi noon. Si Pablo. Tignan niyo, 1 Corinthians 15.
51. Behold, I shew you a what? Mystery. Nano? We shall not all sleep. Hindi tayo lahat mamamatay, sabi ni Pablo, but we shall all be changed. Resurrection po yun na tinutukoy. Kamukha ng sinabi ni Job. Kaya, yung mga tao po dito, just like this, ang inihintay po nila ay yung resurrection. Ang tanong, dumating na ba yung resurrection? O tayo, naghihintay pa tayo? Tapos sabi ng Panginoon sa John 11, verse 23. Kasi namatay si Lazarus, pero sabi ng Panginoon, Jesus said unto her, thy brother shall rise again. O nga naman, bago namatay si Lazarus, pinuntahan ng Panginoon, ni Martha yung Panginoon, yung kapatid, yung kaibigan mo may sakit, malapit na mamatay. Hindi pa nagpunta yung Panginoon, after 4 days pa nagpunta. Patay na si Lazarus. Parang sinisisipan niya. Ang sabi niya, hindi siya mabubuhay na maguli. Sumagot si Mary po, 24. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection. Kailan? At the last day. Ang ibig sabihin, lahat po ng mga mananampalataya dito, ito ang hinihintay. Ang tanong, dumating na ba? Next verse. Ayan. Jesus said unto her, I am the what? Wow, grabe yun. And the what? And the life. O, tumpak. Siya nga yung nagdala ng immortality. Siya nga yung nagdala ng eternal life. Kasi dumating na yung resurrection. Sino ang tatanggap nun? He that believeth in me, though he were dead. Anong klaseng kamatayan yon? Spiritual death. Paano maniniwala yung physically dead person? Ang tinutukoy niya, patay yung kausap niya, na wala pang buhay. Kung siya'y maniniwala, sabi, yet shall he live. Yung physically alive person, pero spiritually dead person ang kausap niya. Kung maniniwala ka sa akin, sabi niya, mabubuhay ka. 26. And whosoever liveth and believeth in me, he shall never die. Hindi na siya mamamatay. Malaking question mark. Kaya may kasunod na tanong yung Panginoon naniniwala ka ba? Dumating na ba yung resurrection? Yes, sinabi ng Panginoon. May resurrection na ba doon? Yes. Balikan natin, 2 Timothy 1:9, 1:10. Kailan na pagkaloob ng resurrection? But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death, brought life and immortality to light through. Nangyari na ba yung gospel? Meron ba tayong gospel? Eto. Ano ibig sabihin? Kung may gospel, wala ng death, meron ng light, meron ng immortality. Naniniwala ba kayo? Sabi ng Panginoon. Do you believe that? If you believe what is written, you ought to believe that. Kasi iba nalilito. Sabi niya, wala pang resurrection kasi ang resurrection, physical resurrection yan. Really? Okay, tingnan nyo. Colossians 1:18. 1 verse 18. Pansinin niyo po, mabuti po yung mga salita. And He is the head of the body. Sino yun? The Lord Jesus Christ. Ano yung body? The church. Yung body pong tinutukoy, yun pong mga mananampalataya ni Kristo, the church. Who is the beginning? Sino yung the beginning? Jesus Christ. The firstborn from the dead. O, teka muna. Kailan nabuhay na maguli ang Kristo? Dito, di ba? Sa cross, 30 AD. Tama? Pag sinabing the firstborn from the dead, ano ibig sabihin?
Siya yung una na nabuhay mula sa mga patay. Tama? Teka muna. Wala bang mga taong nabuhay dito mula sa kamatayan? Meron. Si Lazarus nabuhay. Yung anak ni Dorcas binuhay. Tapos, yung maraming patay, tinin niyo Matthew 27. Tinin 52. Ito po, nung namatay yung Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ano nangyari? And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Anong klaseng resurrection yan? Physical. Libingan, binuksan eh. Nag-resurrect yung mga patay doon. Tama? O, paano magiging firstborn siya from the dead? Kung physical ang usapan na resurrection. Hindi. Ang pinag-uusapang resurrection dito ng Panginoon ay spiritual resurrection. At tingnan nyo, John 12:24. Pagtsagaan nyo po ito at papakita ko yung mga talata sa Biblia. Kung ikaw ay mananampalataya, nabuhay na maguli ka na. Huwag ka na maghintay pa ng resurrection mo. You are already resurrected. At hindi ka na mamamatay. Di ba good news yun? Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. So, ang kinakount po na resurrection dito is those who will be resurrected like the resurrection of Christ. Not in the physical sense, but in the spiritual sense. Kasi nga, ang death na in-address ng Panginoon is what? Spiritual death. Yung mga mananampalataya dito, na tinawag ng first fruit ng Panginoon, buhay pa ba hanggang ngayon? Patay na sa physical, pero they are alive. So, ang binibigyan ng emphasis ay yung pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay na maguli at yung susunod sa Kanya, sa Kanyang uri ng pagkabuhay na maguli. Again, 1 Corinthians 15, 20. But now, ang sabi niya, is Christ risen from the dead and become the what? The first fruits of them that slept. Kung physical yan, ay di sa pwedeng first fruits kasi may mga nauna nang nag-resurrect eh. So, hindi physical ang pinag-uusapan dyan. Spiritual resurrection. Ako po natin. Then, ano pa sabi niya? For since by man came death. Sino yun? Kay Adam, Romans 5:12. Came also the resurrection of the dead. Next verse, 22. For us in Adam all die. Pag sinabing Adam, anong pinag-uusapan? Yung iyong physical genealogy, yung physical life mo. Even so, in Christ shall all be made alive. Sino na in Christ? Not the physical, but the spiritual man. Di ba? Yung study natin ng Gospel of Christ, yung outward tsaka inward. Tama? Yung old man at tsaka yung new man. Next verse, 23. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. Next verse. Then cometh the end. Alam po nyo, yung mga believers dito, tinawag na rin silang first fruits. Nag-umpisa na po na nagbigay ng buhay na wala hanggan ng Panginoon dito. Therefore, nagbigay na po ng pagkabuhay na maguli during that time. Sa panahon na ito. Yung tinawag na mga first fruits, mga believers po yun. Kaya anong sabi po? Colossians 3:1. If ye then be what? Risen with Christ. Are you? Are you in Christ? Kung ikaw ay in Christ, you're already what? Risen. Nabuhay na maguli ka na. Kaya sabi, if that is your case, seek those things which are above. Ano yung seek? Pag sinabing saliksikin, magsaliksik ka, anong gagamitin mo? Mind. Yung isip. Yung isip, ituon mo saan? Sa mga bagay na nasa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo. Sabi niya, next verse, 2. Set your what? Affection. Ano yung affection?
feelings, emotion, on things saan? Above. Alam po niyo, pag in-apply niyo sa buhay niyo yan, ang dami niyong maiwasan. Sabi niya, not on things on the earth. Pag ang affection mo sa things on the earth, ay patay ka dyan. Palagi kang stress. Yung iba, nagkaka-nervous breakdown pa. Dahil, nalugi, hindi nakuha yung pangarap, bumagsak sa exam, hindi nakapasa, parang nagunaw na yung mundo niya. Hindi. Hindi ka naman dyan. Ang dapat tingnan mo, yung things above. Sabi nga, daanan mo lang yan. Di ba? Dinadaanan lang yan. Balance po yung pag-iisip ng na kay Kristo. Kasi hindi na yun ang ligaya mo. Ang ligaya mo na, yung things above. Di ba? Kaya ina-apply ko rin po sa physical yan, sa mga estudyante. Aim high. Mag-aral mabuti. Be the best student. Matapos kayo, mag-graduate ko, tsaka muna yung love life. Hindi famous ito. Matapos kayo, makagraduate kayo, magkaroon kayo ng business o ng trabaho, makatulong sa magulang, susunod na yung love life. Di ba mas maganda? Di ba? Tama? Goal mo yon. Bigay mo sa Panginoon yon. Right? Now, pansinin niyo po, pag sinabing resurrection, ibig sabihin, rise again. Tama? I will give you one verse po. Acts chapter 13, 33. God hath fulfilled the same unto us, their children. In that He saith, raised up Jesus again. Ilang beses? Pag sinabing again, minimum yan, 2, di ba? And that He raised up Jesus again. Ilang beses na raise up si Jesus? Minimum natin 2. Tama? Paano natin maintindihan? As it is also written in the 2nd Psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. Sabi niya, sa araw na ito, ikaw ay aking isinilang. Saan in-apply yun? Doon po sa raise up Jesus again. Ayun po, pag nagbabasa po tayo ng King James, kumisan, hindi natin maintindihan. Pero doon po mismo sa talata, may tinatag na context clues. Ini-explain niya. Yung raise up Jesus again, nakakapit po yun doon sa this day have I begotten thee. Kailan ba na-raise up si Jesus again? Ito po yun, no? Ito yung second, yung again. Tingnan niyo, Romans 1:4. Paul, a servant of Jesus Christ, apostle, separate the gospel of God. Next verse 2. A promise for the Holy Scriptures, verse 3. Ito yan. Concern His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Yun ang kanyang physical birth. Tama? 4. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the what? By the resurrection from the dead. Doon sa tinawag na ano? Dito sa tinawag na the Son of God. Tama? Eh, yung kanyang physical birth, dito, pinanganak sa physical, dito sa tinawag na the Son of Man. Ito yung kanyang unang kapanganakan. Ilang beses sa pinanganak? 2. Physical as the Son of Man. Secondly, as the Son of God. Kailan nangyari? Resurrection. Yun din po yung born again. John 3:3, tingnan nyo. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Bakit? Kasi ang kingdom of God po is spiritual. Without the second birth, you cannot see the kingdom of God. Verse 5 po tayo para mabilis. 5.
Jesus answered, "Verily, verily, I say, except po hindi pwedeng i-bypass. Except a man be born of water." What is water? Physical birth. Tayo, bago tayo naging physical, saan tayo galing? Nung nanganganak si nanay, anong lumalabas? Dalawa. Blood and water. Bago nabuo yung tao dyan, ano yan? Liquid dyan. Sperm cell, di ba? Until, ang sabi ni Job, naging cheese, ang ganda-ganda laman. Every physical creature po nagmula sa water. Born of water, physical, and born of the Spirit, ang sabi niya. Tingnan niyo yung 6. In-explain ng verse 6. That which is born of the flesh, water, physical, and that which is born of the Spirit is spiritual birth, second birth, born of God. Kaya, yung sinabi ng Panginoon na resurrection, yun din na yung born again. Tayo ba, nagkaroon na ba tayo ng second birth? Dapat po meron. Tingnan nyo, Romans 9:8. Tingnan nyo po yung 8. That is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. Pag ang buhay mo ay sa flesh ka lang, sabi ng verse, hindi ka anak ng Diyos. Bakit? Because God is a spirit, and you ought to be born of the Spirit to be a child of God, which is Spirit. Kung hindi ka nakaranas ng spiritual birth, you're simply children of the flesh. Kaya sabi kanina, in Adam, all die, in Christ shall all be made alive. Kung minsan ka lang pinanganak, you will die twice. Once born, dead twice. Spiritually dead, physically you will die. But if you are born twice, you will die once. Physical death ka lang. Pero you will be living forever and ever. Galatians 4:29 po, tinan nyo. But as then, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Hindi magkakasundo talaga yung dalawang yan. Bakit? Ito po, simple illustration. Ito, dalawa silang nag-uusap. Ito, wala pang Kristo. Hindi mananampalataya. Pero ito, mananampalataya. Pansinin nyo, yung katawan nila, pareho ba? Yes. Pareho lang. Yung katawan na ito, pareho ng katawan na magnanakaw, katawan ng mga mamamatay tao, katawan ng magnanakaw na politiko, katawan ng mga bakla at tomboy, pare-pareho lang yan. Tama? Walang mabuting katawan. Pare-pareho. Tama? Pag nag-uusap yung dalawang ito, anong pag-uusapan nila? Anong kaibahan nila? Pareho ng katawan, pero hindi pareho ng isip. Anong pag-uusapan nyo? Meron ba kayong pag-aagrihan? Wala. Unless ito ay magbago. Matanggap niya yung katotohanan, mag-create ng bagong tao. Then meron kayong meeting of the minds. Tama? Pero pag hindi, kahit anong gawing palipit dyan, hindi kayo pareho ng appetite sa pinag-uusapan. Ang isip niya iba, isip mo iba. Kung nasa church kayo, ang isip niya iba, wala dito, ay magkakagulo. Magagalit sila sa'yo kasi hindi masusunod yung gusto niya. Kasi dito ka nakatali. Nakuha po natin. So, yung born again, yun po yung resurrection. Kaya naman, ang tanong, paano kang isisilang sa Espiritu ngayon? Again, basahin niyo po, 1 Corinthians 4:15. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet ye have not many fathers. For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Kung siya'y nakarinig at naniwala dito, siya ay
ipinanganak sa Espiritu. Di ba? Ang born again, kailangan ng Word of God, yun ang seed upang magbigay ng buhay. At yun ang salita ng Diyos, di ba? Again, tiniyo, John 6:63. Ulitin natin yan. It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. May pakinabang ba ito? Wala. Ito pupunta sa alabok eh. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Nasaan yung words? Nasaan yung spirit at life? Nandoon. Sa iyong narinig at pinaniwalaan. Kaya doon nag-create na ng inward man, ng new man. Constant naglalaban yan. Kung sino mas malakas, siyang nananaig. Pero kung mas malakas itong pinupuno palagi, itong binubusog palagi, hihina ito. Pero kung wala nun, eto ka lang, naturalmente, ang sabi ni Pablo, alipin tayo ng kasalanan. Romans 7:14, tinan nyo. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Alright? Kaya ang sinabi ng Diyos, ang pinapalakas ng Diyos ay alin? Efeso 4:23. Tingnan niyo po. Kagabi po, topic namin yun sa Bible study. And be renewed in the spirit of your mind. Kailan nagaganap yung pagbabago ng isip? Study. Dapat may natututunan tayo sa mga bagay ng Diyos. Why? Kasi paglabas mo dito, anong marinig mo dyan? Tingnan mo yung nagkukwentuhan sa daan. Anong pinag-iusapan nila? Siyempre, ibagay ng mundo. Supposed to be, pagpasok mo sa ganitong meeting, ang pag-uusapan nyo is this. Para paglabas mo, iba yung isip mo sa isip ng mga tao. Sabi tuloy nung nagba-Bible study, ibig mong sabihin, Brad, kahit gumawa ko ng maraming kasalanan, okay lang. Mag-isip ka. Anong kasalanan gusto mong gawin? Magnakaw ng bangko? Umpisahan mo na ngayon, magnakaw na, pasukan mo yung bangko na yan. Ano mangyayari sa'yo? Mag-asawa ko na, subukan mag-asawa na iba. Tanong kahinatnan mo, disinirami yung pamilya mo. Pagtanda mo, wala kang pamilya. Sisirain mo yung buhay mo. What I'm trying to say is, alam yung sabi ng Bible, Titus, hindi po natatapos ang issue ng tao sa kaligtasan. Titus, chapter 1 po, tinan nyo. 2:11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Saved, ligtas, tama? Natapos ba doon? Hindi, may karugtong. Next verse. Yon. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly. Ano yung soberly? Nakakita na ba kayo ng mga lasing? Maraming taong matapang lang paglasing, walang hiya. Di ba? Makapalambo ka paglasing. Pero pag binuhusan mo ng tubig, hinilamusan mo, nahimasmasan, nahiya na siya. Kasi nasa tama na siyang pag-iisip. Yun po yung soberly. Ang mananampalataya na ligtas, dapat tama yung isipan niya, sober siya, hindi siya hibang. Alam mo yung hibang? Hindi nabubuhay sa reality. Tapos sabi niya, righteously and godly in this present world, ang sabi ni Paul. Bakit? Kasi natuturuan. Pag hindi ka natuturuan, ang isip mo lang, ligtas na ako, gagawa ko ng ganyan, baka hindi tama yon. Perwisyo ang mangyayari sa buhay mo. Tama? Yun po, di ba napakasarap nung makita, ang Diyos ba galit pa sa tao ngayon? Galit pa ba ang Diyos ngayon? Hindi na po. Tignan 2 Corinthians 5:19. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin. May galit bang nakipagkasundo? Hindi. Na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Wala nang galit po ang Diyos. At pinagkatiwala sa amin ang salita ng paghahatol, pag-aalipusta, hindi, salita ng pagkakasundo.
Kailan nagkaroon ng pagkakasundo ang Diyos at tao? Dito. Nung natapos yung away nila. Ano yung away nila? Kasalanan. Kasi may kautusan. Tingnan niyo po, Roma 4:15. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Bakit? Pag may kautusan, talaga nilalabag mo yan. Sa ayaw at gusto lalabagin mo yun dahil sa laman ka. Datapwat, yun po yung positive. Kung saan walang kautusan, ay wala ring pagsalangsang. Meron pa ba tayong kautusan na isasalangsang? Wala na. Sabi ng Roma 6:14 po, tinan nyo. Sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghari sa inyo. Bakit? Bakit hindi maghahari yan? Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Pag wala ang kautusan, buhay ba siya? Patay din siya. Kasi ang buhay niya ay yung law. Magbubunga siya ng maraming kasalanan kung nandun yung law. Sinabi, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Alisin nyo na sa isip po yung kasalanan. Ang ilagay natin sa isipan po yung mabuting balita na ginawa ni Kristo na buong buhay natin, ipagpapasalamat natin at ipagpupuri natin sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Roma 6:11 po, tinan nyo, gayon din naman, kayo ibilang ninyong tunay na mga patay na kasalanan. Ngunit, ito po yung mahalaga, mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Naghahanap ka pa ba ng pagkabuhay na maguli? Buhay ka na. Hindi ka na mamamatay. Ikaw ay buhay kay Kristo Jesus ngayon. Kaya yung buhay mo, hindi lang para sa mundo yan. Ang buhay na yun ay para sa Panginoon. Mas maganda ba yung nasa iyo na o may hinihintay ka pa? Sa lalahanin, sabi ng Panginoon, ikaw ang templo ng Diyos. Ye are the temple of God na siya'y nananahan sa iyo. Alright? So I hope po maliwanag yon. Ang resurrection po, biro mo, yung mga tao dito, hintay ng pagkabuhay na maguli. Dumating na yung resurrection. Hanggang ngayon ba, naghihintay ka pa? Hindi. Huwag mong hayaan yung isip mo nandito pa rin sa Old Testament. Ang isip mo dapat nandito na. Maraming isip nandito pa eh. Kalayo. Ang tawag doon, Jurassic mind. Wala na po doon. Nag-advance na tayo po doon. Wala tayong time, pero ang dami pong talata na sinabi ni Pablo, nasa iyo na lahat yan. Alright? So again, thank you so much po. I hope naging maliwanag po yan, meron tayong natutunan at magbigay pong tapang at lakas sa ating pananampalataya. Pastor?